Yo! Welcome back sa number one male podcast sa Southeast Asia Zone sa buong mundo. Want to support podcast. Yeah! Kamusta? Oy, shoutout pala sa Julicious Chicharon na sarap, bagnet. sarap. Bibigyan kami ni Isa daw niyan mamaya. Oo. Hindi yan paid Hindi yan paid. Namigay Pero, lang sila. Namigay oo. sila. Kasi anong nangyari, kwento ko nga, mabilis lang to. Anong nangyari, itong si Julius nag-chat sa page ko, humingi ng tulong kasi yung Facebook page nila, parang, ewan ko na, restrict ata or hindi na hindi na nire-recommend sa tao, alam mo yun? Yung ganong restriction. Na-bad trip din yung algorithm sa kanila. Parang ganon. Na-restrict siya ng ganon. Not recommended yung page. So, humingi sila ng tulong, no? So, baka daw matulungan ko sila. Tapos, sabi niya sa akin, magkano? Sabi ko, hindi na. Padala mo na lang sa akin, wag mo na akong lasunin. Grabe ka naman, sir. Sabi sa akin. Siyempre, food yun, nakaka-offend yun doon, sinabi ko. Bisa pang-test ko rin yun eh. Grabe ka naman, sir, ganyan. Sige, padala ko na ngayon, ganyan. Sinend ko yung details ko. Tapos, yung rider pa nga, takin na walang ID, pre. So, lumabas pa ako doon, pre. Ganun. Yun lang. Ay, hindi nila alam ata kasi dito sa BF Homes eh. Siguro. At least, sa mga for information lang, at least pagpasok ka ng BF, at least may dalawa kang ID. Oo, dalawa dapat. License lang daw hawak niya. So, siya sinundo ko doon. Dala ko tayo chicharon sa motor. Parang dami. Ang dami. Tangin na. Dapat binidyoan nyo na si Sadaw para, tas i-clip niya, no? Hindi mga nakita ko Hari sa ng akin. hip-hop underground na yung dalang malaki chicharon. Bakit? Masarap eh. Sarap eh. Yun nga. Yun. Dala ko doon. Saan tayo nakakita pa? May mga pan din. Pati yung mga nakatambay na grab doon. Kaway-kaway sila. Ewan ko ba ano mararamdaman ko? Kasi may dalawang nakamotor doon. Kaway ng kaway. Sa tao. Minto saglit. Pero hindi naman na nagpa-pick. Ganun lang. Hello. Tapos pag uwi ko, nag-message sa page ko yung dalawa na yun. Ay, yung isa doon. Wala. Tapos sabi niya, uy, isa daw, ang gwapo mo pala sa personal. Lalaki yung bro. Parang, ang inaano ko, putangin na mo lalaki ka. Parang, hindi ko alam mararamdaman ko pre. Hindi ko alam. Nasabihan na ba kayo ng ganun? Kapwa mo lalaki, pre. Hindi ba ding nasabihan na ako nun. Lalaki din. Hindi ba ding? Hindi ba ding? Ikaw, anong nararamdaman Parang mo? artista rin kasi yung dating. Kasi pagka ako rin nakakita ko ng artista, pre. Ito, real talk. Sa ATC, nakita ko si Ryan Agoncillo, pre. Low-key lang naglalakad. Nagbabuhan din ako, pre. Mapings. Ang kinis nung mukha eh. Parang, iba kasi. Iba yung, tas tayo, parang artista na rin dahil nga nakikita nila tayo sa, parang tayo na yung TV. Tama. Ganun talaga, pre. Kasi nung nagja-jogging kami ni Mrs. do sa Davilan. Tapos na ako, nagpapatuyo na ako ng pawis. May ipapunta pa lang na pareho ko rin ng forma, naka-shades, nakaganon din. Tangin na si Joshua Point to Tangin na pa rin. Tapos nag-handshake kami ganyan. Tangin na, gwapo mo pala sa personal. Gumaganon din, pre. Sinabi din? Kaya sabi ko, medyo weirdo siya, pero na-realize ko lang. Kasi ganun din naman ako pagka nakakita ko ng artista. Nagagwapuan. So, putang inang balat yan. Gumaganon ako eh. Yun lang. So ano pala siya? Normal lang pala siya. I mean, Normal, pre. kasi ako, pangalawang beses ko pa lang kasi naranasan. Yung kahapon nga, may isa pa yung dun sa fight ng ng Pelorde, yung kay Budoy. May nagsabi din dun isang hip-hop na bata na uy, kayo sa daw, gwapo mo pala sa personal. Sabi ko, putang ina mo, bading ka ba? Sabi ko sa kanya, tapos tumawa siya, hindi yan. Yun, tonto siya. Yun, nag-picture kami. Yan, di ko rin alam mararamdaman ko nun. Tapos kahapon ulit, di ko ulit alam mararamdaman ko nun. Parang matutuwa ba ako o kasi lalaki nagsasabi. Hindi, normal siya, pre. Parang yan ang first reaction talaga ng taong nasa starstruck eh. Ganun talaga, itsura talaga. Ganda, putangin na. Gwapo, putangin na. Ganun talaga eh. Normal. So, kung halimbawa mag-guess si Andrew Tate dito, tas isa, uy, Andrew, gwapo mo talaga. Tas on cam, putangin na hindi, boy. Kumbaga sa utak ko na lang yun. Sa utak ko na lang, hindi sasabihin mo. So, hindi nga. So, unless yun ang mabibigay natin sa kanila, normal talaga yun. Mas starstruck ka, magwapuhan ka pag nakita mo. Pero turuan mo yung sarili mo na Control. wag mo ibibitaw yun. Huwag mo ibibitaw yun. Ikaw ba, nabitaw mo na ba yung sa Hindi, isang tao? never kong Ako din eh. bitaw yun. Never Ako kong din. nabitaw. Kasi alam ko nga nagagawa siya ng awkward na hangin eh. Di ba pag gumanong ka? Wait. Parang, Pero ako hindi. Bakit? Ang lalim pala ng boss si Joshua Point. Ina mo, gago ka. Ay!
Pero ako pare, Bago ka talaga eh, no? ano nga pwedeng ang ano eh. Kaya Kumbaga, talaga. comedy lang siya eh. Kumbaga magre-react ka ng Sabagay, gano'n. oh. Ang pogi oh. Ano problema. Pero Gago, pwede kayo mag-away nga eh. Ha? Pag ganun yung bitaw mo. Ulo, pogi oh. Parang, double meaning ba? Oo nga eh, parang pwede mag-away. Problema niya na yun. Problema na nag-receive yun. Kasi ko parang, okay. Parang wala lang, di ba? Kaya next time, susunod, ang makikita nyo na magagwapuhan kayo 8 assets sa lahat ng social media accounts. Galing mo naman. Punta kayo sa Facebook ko. Tapos, mag-message ka, 8 pengin Discord link. Tapos, yung merch ng 3PM Gang, kinalat ko na yan sa comment section, sa description, sa Telegram, sa Discord, yung link ng merch ng Anti-Supot 3PM Gang. 3PM Gang na Facebook page, 3PM Gang sa Shopee, 3PM Gang sa TikTok. Alright. Yeah. Aba na sa'yo ngayon ah. Joshon Swerte mo. Point. Oo. Ang swerte mo, kilala mo na ako. Yun. Joshon Point pare sa lahat ng social media. Again, kasama nung pagbenta namin ng merch, syempre mga perfumes natin. Isabay nyo na yan. Sabay nyo yan. Ibilin para complete package ka na Tama, pare. tama. So again, kung lalaki ka nanonood nito, mag-sports ka. So isa daw, social media icon, hari ng hip-hop underground. Ingatan mo yung pera mo ha. Delicious Chicharon Bagnet. Sarap. Tinikman ko kanina pre. Ang crunchy. Crunchy pre. Tapos di siya maalat sobra, di ba? Oo. No, tama, Tama tama. lang. Kahit wala na nga sa usawa, nasarapan ako eh. Yeah. Lalo pag natikman nyo yung suka nila. May suka doon. Meron? Mamaya. I see. Shoutout sa kay parang Julius. Julius kasi pangalan niya, ang galing nga eh. Julius, Julicious, di ba? Lapit na mag-isip ng pangalan na ito. Thank you thank galing you. sa marketing yung pangalan mo. Ito, pag-usapan na natin. Gusto ko maging transparent. Naisip ko kasi pre, kaya hindi ako naniningil ngayon ng mga ganyan-ganyan. May isa pa nga eh, pinapakainan sa akin. Takoyakihan na may mga seafood na crabs. Pinapakainan sa akin. Hindi ko naman kayo mayakag, ang lalayo nyo kasi, di ba? Para dayuhin nyo pa. Kakain lang, di ba? Naisip ko lang na wala, parang mag-give value lang, give love, no? And then, gusto ko tignan, ano kaya ang magiging return ko nito in the future? Ano? Hindi ako nag-expect sa kanila, straight But, ano kaya? Kasi alam ko may something yun, nag-give value ako eh. Kahit hindi ko siya hingin eh. No? Parang Parang society. universe na bahala sa'yo, iniintay mo. Ganun. Or society naman. mismo itself. So, nasusurprise ako kung anong bibigay sa akin pabalik. Kasi ito, nagigib value tayo and then ang dami ng sinorpresa sa atin ng mga community na to. 'Di ba? May mga nagbigay ng pangkape natin, ayaw nila bumitaw sa membership natin para tuloy-tuloy tayo lalo ganahan, 'di ba? Padami na ng padami, 160 na yata sila ngayon. Ano, shoutout ko lang yung follower nga natin si Bolivar. Diba? Yan, nagbigay ng pangkape at tapos bumili rin ng t-shirt yan, di ba? Paano ba't alam mo? nagchat-chat. Kasi nagchat-chat nga na naman. Gusto na naman magbigay ng pangkape. Hinart ko na lang. Sabi ko, ayoko naman sabihin, sige, padala mo na. Kung gusto mo pala, bigay mo na lang, pre. Oo. Ayun na, nahiya naman ako sa'yo. Bigyan na lang. Oo, bigay mo na lang kasi parang alam niya, pre, sabi niya, parang Thursday po dyan. Ewan ko sa ibang bansa ata nagtatrabaho to eh. Sabi niya, parang Thursday dyan sa Pinas Bus padala na ako ng pangkape. Hinard ko na lang. Patatanungin mo pa ako, padala mo na lang. Mamaya mas screenshotan mo ko kung nangihingi kami, di ba? Ang delikado rin naman. Nahiya lang pala si Josh. Nahiya ako siyempre, pare. Kasi, nakakatuwa itong mga natin, mga fans natin kasi talagang gusto nila magbigay. At alam din nila pag Thursday, magsushoot ata itong mga to. Grabe, no? Galing eh. Ang saya talaga na itong ginagawa ng journey natin. Dami ko natutunan. And thankful talaga ako na may anti-support talaga. No? Dahil pa natin nagagalaan, no? Ayun. Yun, saka since inopen na nisa daw, yung mga nagsa-startup dyan ng business, hindi kami naniningil. No? Go ahead, padala nyo lang yan. As long as nagsa-startup pa lang kayo, ibang usap ako, I'm gonna be open din. Kung malaking kumpanya ka na, mag-usap tayo, di ba? Kasi baka makatulong ka rin sa amin. Bawa, Coke na yung lumapit sa'yo, di ba? Yung Coca-Cola. Syempre. Milyon, ano tayo? Ganito yan. Milyon yung deal ng Coke sa atin. Talagang pangbago ng buhay. Pero araw-araw, Coke na yun. Araw-araw, bawat almusal, tanghalian, hapunan. Gago sa pilitan? Ano yung sa pilitan? Wala. May banta yung Coke dito. Milyunan eh. Milyunan na yung Yun ang requirements. Bakit almusal tanghalian? Ano babantayan nila ako? Yun ang requirements ko talaga.
Hindi ikaw. Bawal lumiwas. Pero nakapromote ka na palagi tuwing kakain ka, may coke na dyan. Diba? Pwede, pero... Basta nalagay mo lang, Oo, no? lalagay ko lang. Nilagay niya lang naman eh. Ang mga beverage naman kasi pre, pag nagpa-promote, wala namang sapilitan na inumin mo yan wala naman silang ganun. Basta visible lang yung can. Para sa NBA, di ba? Yung Gatorade, naka-visible lang sa gilid habang nag-interview. Oo nga. Speaking of sports, pare. Teka lang. Hindi, Sige. related doon sa sinabi niya. Okay. Kasi may ibang player din, Ayaw maiwanan tinatanggal nila, pre. Tinatanggal nila yung... Oo. Gatorade. Kasi ano? May galit sila dun sa Ayan. yung brand na yun. Naalala ko si... Israel Adesanya. Hindi, yung sikat na soccer player, si Messi. Ronaldo. Messi. Ano to? Ronaldo. Dalawa sila Messi. Ronaldo Messi ang puta. Magkaiba yun gago. Tangay lang yan. Dalawa! Cristiano Ronaldo. Yan, so yun na nga. Cristiano Ronaldo. Messi. Si Messi kasi yung nire-rival sa May kanya. mabang buhok. Wala na, tapos na. Hindi, Wala masingit na. ko lang. Tapos na ang rivalry. Talaga? Ano nangyari? Kasi 'di ba, ang daming champion sa labas ng liga. May FIFA kasi 'di ba? Na every 4 years lang yata ginaganap. O matagal. Sa labas nun, may mga liga pang mga major league. Lagi sila nagpapatagisan doon. Si Messi dinali yung isang FIFA pre. Yung lately lang yan. Paano Lately dinali? lang. Champion siya, boy. Champion. Wala na boy. Tapos na ang usapan. Si Ronaldo walang champion sa FIFA pre. Never siya nag-champion sa FIFA. Pero ang dami niyang kampyonato sa major lang. O doon, walang usapan doon. Kasi yung FIFA, pre, iba eh. The best of the best ng buong mundo Major yun, talaga pre. siya, no? Kaya yung sinabi niyo dati, yung NBA, the best in the world. Parang, NBA, nasa Amerika lang yun. Yan. FIFA, pre, buong FIBA mundo, pre. talaga. Oo, pag yun dinali mo, tapos talaga. So, Messi nanalo talaga, si Messi doon. number one si Messi ngayon. Ang daming scores, ang daming goals, di ba? Ang dami ring kampyonato sa major labas. Tapos tinoldokan niya pa ng FIFA ngayon. Bang! Tapos ang rivalry, parang Mayweather Pacquiao, parang gano'n. Yan. Tinuldokan, parang ba, tinalo ni Mayweather si Pacquiao ng 2 times. Bang! Wala na. Tuldok na. Tuldok na, parang gano'n. Oh, kasi nga, yun nga, yung nasabi mo kanina, yung mga players, may display na ganon. I think that was 2 years ago, 3 years ago, nag-trending ulit si Ronaldo kasi nga, ewan ko basta may soft drinks dito sa harapan niya, tapos tinanggal niya. Parang binato niya pa eh. Tapos kinuha niya yung mineral water, and sabi niya, drink water. Tapos bumaba daw yung sales ng soft drinks, pre. Ganun siya kalakas. Ganun siya kalakas. Syempre parang may cult to following na si Ronaldo, di ba? Tangina. Ang dami nga niyang followers sa Instagram eh. Mas marami siya kay Lebron eh. Actually, pag usapan kasing Ronaldo Messi, dyan umaangat si Ronaldo kasi pre, ang cool talaga ni Ronaldo. Kumbaga, hindi ko alam karisma. Si Messi kasi pre parang monggi. Totoo. Yung galaw niya, hindi mo idolin. Yung ganun, yun lang pinagkaiba. So, kahit gawin siguro ni Messi yun, hindi ganun ka-impact. Lamang pa rin si Ronaldo sa charisma. Sa charisma and influence. Kaya pag si Ronaldo gumawa ng ganun, totoo yun. Sabi Josh, malamang yung sales bababa. Kasi nga, parang tingin nila nga, yung kumpanya na yon satanista eh. Kaya... Banggitin mo na, international naman nata yun. yung Monster, yung M. Kasi yung ganun niya. Sabi nila parang 666 daw ang ang representation. Sabi, parang Kaya Roman tatlo. letter siya or Roman number na ganun. Ganun. Kaya ayaw nila. Tapos yan, di ba, so nandito tayo sa community na maraming feeling pogi, yan, gano'n. Kasi yan naman yung gusto natin bilang lalaki talaga, di ba? Yung makikita ka ng pogi. Alam mo, may isang kinakainis ko nung nakikita ko dati. Yung mga, yung mga dancer na sumayaw sa ibang bansa, galing naman sa laylayan. Squatter. Galing sa squatter. Pobre ka talaga, boy. Napalipad sa ibang bansa. Pagbalik ng Pinas, nagtataglish na. Pero ganito nga okay lang na mag-English ka. Pero ang putang ina nakakainis, yung Tagalog ang nag-ibang accent. Putsang Diba? ina. Tapos,
Gano'n sila katagal doon sa ano? Lumaban lang naman lumaban. Para mga 2 weeks lang Oo, 1 month max. 1 month max sa ibang bansa. Pagdating dito, Taglish na. Taglish, tangina. Naiinis ako dyan. Okay lang sa akin mag-English kasi nasanay mo yung sarili mo. English, sige, i-accent mo talaga. Pero pati yung Tagalog, alam mo kasi, naging mongoloid ka. Paano? Alam yung moves mo, iba talaga eh. Diba? May namin sinasabi, no? Oo, parang feeling cool eh. Laki Feeling ulo yun. cool, oo. Laki ulo talaga yung ganon. Hindi, dati kasi yung mga panahon din Para natin, sa lamig ko. pagka nag-English ka talaga, big deal eh. Oo, di ba? Kaya, yun yung nakasanayan dati. Kaya feeling nila pag-uwi nila, dapat gano'n na rin yung persona nila. Tapos pag kinakausap nila kami, pre, dahil nga normal lang kami, hindi mo kami lumaban sa ibang bansa, parang, pare, iba yung culture doon sa Yun, ibang di ba, bansa. gumanon Gumaganon, na? pre. Buta 1 month ka pa nga lang dyan eh. Putya, Sabi mo, umuwi ako dito, pre. Di ba, nagja-Japan ako. O ilang beses na akong bumalik. Doon, pag uwi ko rito, naghahapon ako dito. Nandagurada doon. Pero Hindi, actually, ginagawa mo yan, ah. pero pa joke yun. Hindi, sila pre, pag kumakausap, seryoso naman. Hindi naman kami nagbibiruan. Pare, alam mo yung culture doon, iba. di ba? It's great. It's hype, pare, yung culture. Tara, kain tayo ng pansit canton. Ganun na, pare. Sabi ko, naiinis ako eh. Naiinis ako eh. Ang buhay, Terang pansit kanton, ah. ang buhay mo naman talaga sa bahay nyo. Ano be, abot mo kayong tabor, tatay ako. Ganun naman ang mga salitaan talaga sa inyo. Taka na, napunta ka lang ng 1 month sa New York, pagbalik mo yung Tagalog mo yung nagbago, mukha kang gago. Alam mo yung, kasi kaya sila naging ganun, na pag-usapan natin to, maganda to eh. Meron silang sinasabi nung panahon na yun eh. Kasi nga, kita na natin yung value ng branding. Mm. Dahil gusto nga nilang i-monetize yung recognition na nakukuha nila dahil dun sa pagkapanalo na yun. Gusto nilang iangat yung branding nila. May tinatawag sila na, kasi yung market value mo eh. Para maano mo yung market value, kaya dapat yung salita mo, ganito na. Kung from dati squatter ka, ngayon ganito na yung salita mo. Tayo na kasi, puta. pre, yung mga mukha naman nila, hindi naman bagay sa ganyan-ganyan nila, pre. Exactly. Una ko nga nakita yung mga ibang dancer na nagkagaganyan. Yung itsura, pre. Ano mo ka manginginom sa kanto to? Yan mismo! Hupak-hupak na, tayo na mga talonggas eh. O, gagi hupak talaga. Yung isa, basta meron ng isang na ano dyan eh. Ang galing din talaga eh. Kasi effective, pre. Hanggat hindi ka nagsasalita, porma-porma ka lang, mapipicture ka rin ng tao as, inang angas niya. Pero nung nagsalita, no, ano mga kaninyo si dyan sa... So, so mag-usama natin yan. Alam mo pala, may mga tao pala na lakas ng aura points. Yan. Oo. Sa forma, sa tindigan. And then, nakakababa pala talaga yung yung gano'n. Totoo yan, totoo. Yung maliit na boses na, no? Kaya nga kay Diyos, ibang klase. Yan, yun yung sabihin ko. Kaya, lakas ng advantage ito eh. Oo. Hindi pre, gusto kong i-emphasize yung Sige, sinabi pre. niya pre. Yung market value. Kasi naging term yan. Naging term yan pre sa dance community noon. Kasi nga, pagka naglililikot yung mga tropa, sasabihin nung isa, tangina pre, market value. Gaganon. Hello! Tatayin mo, pre. What the fuck? Naging ano siya parang attention ng mga dancer. Market value. Pre, huwag ka maingay. Tangina yung nag-e-enjoy ka lang, kumikilala ka ng tao, sasabihin, tangina pre, market value, sikat tayo. Gumaganon, no? Kasi Boy, ang cringe. ang Cringe cringe. talaga. Bata pa tayo eh. Saan na yung market value na yan? Tangina. Biruin mo pre, ito pa. Yung nagsabi sa akin noon, tangina lumalaban tayo sa barangay. Nasa open court nga tayo, magma-market value ka rito. Sino pinopormahan mo rito? Yung judge na teacher? Yung judge na nanalo ng Kagawad. Miss Gay last year? Wala kang pa-aurahan dito. Shut the fuck up. Minsan ganun Yeah. Na gustong pumorma sa maling lugar. Yeah. Kung nandun tayo sa fine dining, alright, nag-gets ko sige, market value, tangina, nandito tayo sa may class eh. Pag nandun tayo sa pangmasa Masaya, laro. masaya. Boy, 35k followers, 100k followers, 600k followers. Nakikitagay sa... Oo, di ba? Nakikitagay, pre. Sa nagiinuman sa gilid ng kalsada. Mga tropa natin dyan, di ba? Tumagay.
Ngayon, pre, ako napansin ko, effective naman talaga yun, pre. Effective din talaga yun. Kaya nga sinasabi ko nga kanina, malada mo sa forma, huwag ka lang magsalita, natitignan ka ng tao as something, mag-iisip sila, magkakaroon ng mystery, sino ba to, anong klaseng tao to, ganun, di ba? Pero naging problema kasi sa panahon na yun, na market value, tapos on the inside ng mga pagkatao nila, yung mga supot naman talaga sila, ang pangit talaga nung na-build. Sumisingaw eh. Sumisingaw. Kaya nga yung community na yun, hindi siya naging solid na parang brothers talaga lahat. Kaka-market value sila, hindi na naging connected sa isa't Hindi na isa. kasi na kayo nagiging vulnerable sa isa't isa. Yan. Tapos, ang dami yung tinatago na, na hindi na ikaw. Yan. Para lang masell mo yung sarili mo. Tama. Maganda pa rin isell mo yung authenticity mo eh. Diba? As long as hindi naman napapahamak ng bunganga mo yung sarili mo, pati yung kilos mo. Authenticity. Bong Navarro nga tanginang yan, naging comedian ng sagad, diba? O, nabenta naman yung market value niya na maayos, diba? May kita natin yun. Mike ka. Mike ka. Hindi, nag-agree na. Kaya, pre, Ano nga ako? dalawa yung makikita natin sa community natin na ganyan. Hindi natin naanin, pero ano talaga, iano ko na lang. Ano naman ang kapupulutan natin doon? Na, ano siya nga di ba? As in, kaya nga, maganda talaga tong market value, puro ganun na pinagsasabi mo. Tapos napapabayaan mo na yung ibang aspeto di ba? Parang yung brotherhood, o paano naman yung aspeto ng brotherhood, lahat mina-market value mo. Kasi nga, sasabihin ko nga, meron mga halimbawa dyan sa grupo na yan na si Utak Market Value, yun yung ginagano nila lagi sa amin. Kaya lang angas hindi mo na makausap ng Uy, mag-usap tayo ng normal, putang ina, tagal na kitang kilala. Kaka-market value mo, hindi na tayo Hindi mo na maging makaibigan. Hindi na. Okay, sabihin ko sa'yo, yung isa doon, mas mayaman pa ako ngayon dun sa isang yun Yun, that's the point. Hindi niya na-market yung value. Wala na, Yun nga hindi niya na-market yung value niya. Yun nga kasi nga ganito yan Pag nag-uumpisa ka pa lang, sa buhay, wala ka pa naman talagang bitaw, dapat talaga may self-awareness ka Yun. Pag wala kang bitaw talaga, tapos minamarket mo yung value mo, market value, umaangas ka na parang may bitaw ka talaga, dapat okay, mindset mo yung sarili mo, kailangan mindset mayaman. Okay, good. Pero patunayan mo up until the end. Kasi ang nangyari niya, nag-market value sila at the start of their career. Tapos, baldog naman, nakita natin, baldog na sila nung tumanda. Support. Consistent O, pala. nasaan na? Kala ko ba market value tayo? Sabi nga niya, mas mayaman pa tayo, mas maporma pa tayo pagdating dito at yung present day natin. Kami hindi yung nagma-market value, kami nag-i-enjoy dati. Yan. Kami yung mas maganda yung katayuan. So, ako para sa akin, okay, gagawin mong mindset yan kasi ganito gumalaw mayayaman, ganito mindset mo yan, kaya kung gawin. Okay. Pero, maging consistent ka. Kasi pagka hindi yan naging consistent, ang baho mo niyan, pre. Baho. Yung mga tropa mo na pinagyayabangan mo pangit ng galaw ko, pangit ng mga galaw nyo dati. Tapos nung tumagal, after 10 years, ikaw pala yung nagja-jeep pa lang, nagta-tricycle pa rin. Tapos yung mga nilalait mong pangit yung forma, mga naka-sedan na, naka-SUV na, di ba? Pangit Market value. Tangin mo. Tapos baldog, singaw. Pero totoo yan yung mga expression ng dancer nagbabago pag sinabi ng leader nila. Pre. Market Ako value. na-experience ko yan kasi nandun kami sa circle na yun Kumbaga yung dahil nga rin sa flavor ng sayaw namin may pagka R&B. So, kumbaga sabihin mo ng mabango ba. So, nadidikit kami dun sa mga ganun din. Sa mga paklas-klas din. Pero syempre, dahil alam naman namin sa sarili namin, mahirap lang din kami. Puta, hindi nga kami nakakakain Diba? Payat-payat natin. So, kumbaga may self-aware kami. Yung sayo lang namin ng mabango, pero pagka nakita mo kami nagpa-practice, para kaming gago. So, gising kami doon. Pero yun nga, yung may iba na talagang delusional pa rin. I think guilty ako dyan. Kasi nung mga time na bago-bagong rapper din kami, meron din kaming ganyan. Pero hindi nga lang yung salita talaga na salitang, oy, market value nyo. Hindi ganon. Parang, guilty ako dyan. Kasi yung mga kasama ko nung dati sa grupo ng rap namin, pag nag-e-event kami, may mga bumababa na mataas, mga sikat na rapper, ganyan. Hindi nila mapigilan na para silang mga putang kinikilig.
Alam mo yun, na parang nakakita ng BTS na isang babaeng fanatic. Oh, si ano. Ako naman, is taga-ayos ng ganyan. Pero hindi ko sinasabi market value. Parang, tol, ayusin mo naman Ako sa sarili. akin, iba eh. Compose mo sarili mo, pare. Sa tingin mo Ginagawa. pareho ba yun? Yung pag may ibang tao na uma-idol ka dun sa talagang pinipigilan mo lang yung galaw mo kasi kumbaga market value nga, ayaw mong maging mukhang Huwag kang bading. Yun, Oo, in parang short. ganun. Sa akin kasi, ang pinaniniwalaan ko ng that time, darating tayo dyan, magiging kasing sikat natin, baka higit pa. Parang may ganun kasi akong darkness sa loob ko, pre. May ganun ako, lalagpasan natin yung following niyan, yung views niyan, yung fame niyan, magiging level natin yan. Hindi mo kailangan maging bading dyan ngayon. Kasi by that time na kasing level natin yan, kaharap natin sa lamesa yan, makakakwentuhan natin yan, hindi sa pilitan. Tapos biro mo pare, nagkatotoo, no? O, di ba? Isa-isa ko silang nakakasama. Ang nangyayari kasi, tol, that time, yung mga kasama ko rapper na yun na wala na sa akin eh, no? Pa-picture, parang gano'n, uy, tol, ay, tol. Ayoko nun kasi nadadamay mo ako eh. Parang isang totoo. bilog tayo eh. Tingin tuloy yung mga moves mo. Oo. Mali yung mga moves mo eh. Hindi, joke lang. Hinagaya ko lang siya. No? Nadadamay, pre. Nawawala. Ganun ka na rin. Yung aura ko, yung angas natin nawawala. Basta may darkness talaga sa loob ko. Paniniwala ako na Pero kasi tignan mo to. giging ka-level kaya. Kaya ikaw yung best, ikaw example ka rin nung sinasabi ko eh. Nag-market value ka noon, pero napanindigan mo, naging consistent. Kasi wala tayong problema Tama, dyan. tama. Okay yung ginawa mo. Baga ginawa mo siyang mindset, binuhay mo siya. Wala akong problema doon. Ang isasabi namin yung mga katulad nga nung nag-market value, hindi nga pinanindigan. Kaya singaw talaga. So, pag di mo siya sinama ng consistency, bubble dog. Oo, Yun ang oo. parang napansin ko eh. Oo. Consistency and matinding pangarap. Pero don't get me wrong ito lang ang siguro nag-iba dun sa nakilala nyo versus sa akin as tropa. Sa akin kasi pwede kayong magkulit. Okay? Pero ayokong dilaan nyo yung betlog ng Oo naman. ng mga tinitignan yung superstar. Kiss ass ba? Ang ina nyo literal eh. Ito, Kaya kasi sabi mo kasi, ganito kaya ako natawa eh. Ayoko dilaan yung bet. Oo naman. kasi nagigets ko yung sinasabi niya. Tangina talaga. Gago. Itong mga pinagagagawa ninyo. Pag tayo na-clip tayo niyan, tangina nyo. Masyado. Gago. Oo na, Josh. Sige na. Tangina nyo. Sasabihin po tayo ng mga secretly bading ata itong Josh, mga ang to. dami mo ng ganyang clip. Oo. Dati, yes. Tangina yan. Bahala kayo. Patuloy dun. na. Oo naman. Patuloy na. Ang lalim pa. No? Parang nagpaminta, no? Oo naman. Pre. Patingin nga. Ina sa ito, Chaco. Tangina nyo. So, going back. Ngayon kasi, pre, yun ang ayoko lang. Okay lang mag-pick ka dyan. Pero, compose mo sarili mo. Parang ba, idol niya talaga. Di ko naman siya pipigilan eh. Na magpa-pick o parang, sige, pa-picture ka dun. Tol, idol kita. Ganda, ganyan. Parang ba, si Andre, nakita niya. O kung sino man, sila Flo G. Oy, Flo G, sobrang idol kita, men. Picture tayo. Pak. Thank you, tol. Gaganda na music mo. That's it. Yan, mismo. Yan. Kaso, tol, yung nangyari that time na nakita nila yung mga, superstar na rapper. That time, mga idol na nun. Talon ng talon. Gago! Si Boy, tangin mo, papicture tayo. Dali mo, gago. Ganun, pre. Tapos yung nakadikit na sila, talagang, ang dami picture, sabay. The fuck, di ba? Parang, hindi ganun eh. Oo, agree. Tsaka kailangan turuan din natin yung mga followers natin kung paano yung lalaking approach ba sa fina-fanboy nila. Para mag-practice din to how to communicate properly, pare. Oh. Di ba? Yung mga ganun, katulad niyan. Pag meron kayong idol, kunyari nakita nyo si Isa daw, si 8 sa kalsada, unang-una, dapat alam ninyo yung pangalan. Wag ninyong lalapitan kasi namumukaan ninyo. Napaka-disrespectful nun. Si ano ka eh. Oo. Lagi akong ginaganon, pre. Disrespectful yung, kung hindi nyo alam ang pangalan, edi tignan nyo muna sa kanyang lapitan, saka kayo magpa-picture. Tama yun. Alam mo, doon din sa event, may dala kayo sa akin. Basta, hindi siya mukhang fan yung lapit niya sa akin.
ano nga pangalan mo? Pinapanood kita eh. Ganyan. Alam mo, hindi ako natuwa. Oh, pre. Angas pa, no? Di ba? Approach mo ako ng ganyan. Hindi mo ako kilala. Parang gano'n. Oo. Tama yung sinabi mo eh. Namumukha mo, hanapin mo muna. Hindi ako natuwa eh. Kasi galaw ng walang pinag-aralan yan eh. Galaw na weirdo. Yun ang karamihan ng mga bata kasi ngayon, mga hindi naturuan ng tatay nila. Well, hindi naman talaga perfect mga magulang natin kung paano mag-approach like a gentleman na may class. Di ba? Bago nyo lapitan, alamin nyo yung pangalan. Sino nga ba ito, pre? Baka may ano. As 8. Okay, so alamin mo yung pangalan. 8. Kahit ganun, walang sir, walang boss. Kunyari, 8. Fan po ako. Handshake agad. Eye contact. Fan nyo po ako. Gaganda ng video ninyo. Appreciate ko po yung mga ginagawa ninyo. That's it. Kung mayroon ka bang gustong, kunyari, mag-open ka ng business sa kanya, siguro baka may potential na maging business yun. Mayroon po ako mga, baka trip nyo po, ito yung IG ko, kontakin nyo po. That's it. Tapos alis. Oo, make it short. Make it short. May naranasan ako, double down ngayon sa'yo. Approach, ang dami ko naranasan nito. Approach, and then handshake siya sa akin, and then tinrow niya agad yung business niya. Tapos putang ina 5 minutes niya sinabi, pre, ang haba. Huwag niyong gagawin yun, nakaka-turn off talaga. Sobra. Pagka-handshake nyo, ito yung pangalan ko, I love your things, parang okay sa akin yung ginagawa mo sa internet. Nga pala, ito yung ginagawa ko sa buhay, business card. Kung kailangan mo ng tulong about printing t-shirt, just contact me. That's it. That's it. Pero parang naranasan ko sa ilang nakikipag-network sa akin, mali eh. 5 minutes nagkukwento eh. Alam mo si ano nga, pumunta dun sa ano namin eh. Tapos, nag-coffee lang sila dun sa coffee shop namin. And then, marami pang mga ibang influencers kagaya mo pupunta dun eh, na parang, putang ina, di nga kita kilala eh. Paano mo naisip na putang ina magiging interesado ako sa kwento mo agad? Oh. Nakakalimutan kasi nila na ano eh, take it as it is eh. First time nating magkita. Oh, so hindi ka talaga magsasabi ng Oo. lahat. Talagang ang boundary ng conversation natin ay ganun lang talaga ka-exe. Kasi ngayon, di tayo magkakilala. I don't trust you pa eh. Diba? Oo. Yung mga moves mo. Don't get us wrong mga pare, baka sisipin, tangin pailista na. Elitista. Hindi, tinuturuan namin kayo kasi nga, kahit di naman sa amin, kahit di nyo kami Yan. fan, tinuturuan namin kayo paano yung may class ba gumalaw. Katulad ng kasi napapansin ko din, hindi naman sa akin, sa ibang mga, kunyari sila Kong, nakikita nila, Boss Kong! Tapos yung joke, sinasabi ninyo sa personal, na doon lang naman sa internet dapat. Yung baga disrespect nyo yung content creator. Tao yan eh. Wala ang class gumalaw eh. Kunyari kung hindi mo kayang kausapin ng personal, huwag ka na lang sumigaw. Diba? Ganun eh. Kasi ito, na-appreciate ko yung isang follower ko sa shoutout kung nanonood ka dun sa festival. Professional. Professional yung pagkakalapit niya. Sir Josh? I'm a fan po. Pwede pa picture? Tapos. Picture. Alis. Professional. Walang kung ano-anong shit. Mamaya, mag-inside joke ka na. Okay lang naman yun. Pero at least, alam mo yung pangalan. Look him in the eye. Shake hands. Tapos, sabihin mo na kailangan mong sabihin. Hindi yung, para kang unggoy eh. Hindi, okay lang din sa akin yun. Okay lang yun. Yung nagagaganon, pare. Okay lang yun. Kasi, kung ikaw ay normal talaga. Pero, ang boundaries ko dyan is kung may pangarap ka rin na one day na tingalain ng tao, doon ka sa unang sinabi ni Josh. Ayusin mo sarili mo, compose mo yan, practicein mo na yan. Okay? Pero don't forget din na maging masaya pagka lalabas kayo ng tropa. Kasi, tangin eh. Ganun eh. Pwede ka na maging compose at the same time masaya eh. Oo naman. Pwede naman yun. Kasi, For example sige. nga, makita ko si Conor McGregor eh. Kung makita ko si Conor McGregor, loko-loko siya sa internet. Pero hindi ko luloko-lokohin yung pagka nakita ko sa personal. Yung respect doon pa rin doon, pare. Kunyari, Conor, yeah, I'm a fan. Nice fight. Yeah. Alam ko, pero paldo ka pa rin. Nice fight, putang ina, 20 seconds lang. Yun na nga eh. Hindi, 70. 69 seconds pala to be exact. 69, talaga 69, no? Oo, 69. 6'9". Paano ba pag 6'9"? 6'9". 67. 6'7 yun. Taka na, naiinis ako sa mga pre. Nangyari? May nakita ako nag-status eh. Tinatawanan yung pag gano'n. Pero eto lang, sa totoo lang ha. O sige. Ako disappointed ako sa Oo, sa totoo lang mukha siyang tanga. O para sa akin mukha talagang tanga. Kasi hype, tas naghintay yung tao. Sa sobrang angas niya na gano'n talaga, sa totoo lang, talagang magagamit na pang insulto sa kanya yung nangyaring laban eh. Oo. Diba? minus aura point siya Ang doon. lakas talaga. Ang pangit pa nung mukha niya.
Ano ba talaga nangyari kasi? Yung, ano niya, pre? Yung Kasi- flying kick niya, pre. O kaya nga, parang normal naman ah. Pangit daw yung bagsak, tama yun. Pangit yung bagsak. Mali yung landing niya raw, nasa tuhod talagang tinamaan yun. Masasabi nila, mismong athlete din, ang pangit ng bagsak niya. Bakit nga pa ganun? Eh, di ba matagal naman yung ginagawa yun? Oo, pero kasi naniniwala ako si pre, pag kahit ano pang training mo, sa age eh, alam mo yung father time, hindi talaga, parang wall ng babae yan eh. Pag father time sa sports, hindi mo talaga may escape yun, kaya yung mga galaw mo dati. Si Lebron nga, hindi na masyado makapag wild din out eh, kasi alam niya eh, iniiwasan niya rin yung injury. Ganon din sana yung naisip ni Conor. Kumbaga, kung gusto niya talaga mag-flying kick, I think, second round para na-warm up na kahit paano. Kasi umpisa pa lang, ang likot niya na pre. Mm. So, siguro na overconfident siya. Pwede. O baka sira na rin talaga yung strength niya na hindi kagaya dati. Na tuloy-tuloy siya nag-train. Pero sa kanya, nag-status siya eh. Nag-status siya, nasabi niya, never English yun. Ang ina nyo, gumana. Sabi niya hindi daw trained siya, healthy, trained siya. Sabi niya, kung makikita niyo pa yung warm-up ko, yun ang ginagawa ko, suntok-suntok sipa, suntok-suntok sipa. Sabi niya talaga, it came out of nowhere. Yun ang sa kanya, it came out of nowhere. So, sabi niya, I'm in a dark place right now. Kasi talaga nagulat siya. Nagulat siya na gano'n na nangyari sa kanya. Yung flying kick niya ba ang nag-came out of nowhere? Dapat hindi talaga flying kick yun. Yun ba talaga, yun ba ibig niya sabihin doon? Hindi kasi sinasabi niya, kaya naman yan ang unang move niya. Kasi nung laban nila ni Holloway, yan naman ang ginagawa niya talaga. Pero mapapansin mo yung difference pre nung landing. Ang layo kasi nung flying kick na yun eh. Layo nga eh. Ang layo. Layo parang, layo talaga. Parang Layo. hindi tansyado. Binitaw niya ng ano. Oo. Kaya, alanganin. Ang bagal pa nung sipa niya. Dati nung unang laban nila, hindi ganun ka-slow ang sipa niya eh. kasi ang analyst naman ng ibang fighters, kaya niya binira ng ganun yun, pinustahan niya yung psychology na hindi na to sisipa. Kasi yung kaliwang pinasipa niya, yun yung nabali eh. So sabi, hindi na to sisipa ng ganun dahil nga nabali na to. So ang sinasabi ng mga fighters din, nagre-reverse psychology siya doon. Hindi nyo pala inaasahan na isisipa ako to. Ito, isisipa ako to. Bah! Or, Tuhod ba o yung paa? Hindi, yung ngayong na nangyari, para siyang torn ACL yung ngayon. Ito, ganun pala. Yan. Nag-twist. Pero yung dati kasi nabali. Oh, pero hindi yun ang problema. Hindi yun ang problema. Magaling na yun. Magaling na yun, oo. So, ganun, pak! Pero ang sama nung ang sama nung landing kasi ang layo. Pag tinignan mo yung mga sipa niya nung dating laban kay Holloway, hindi ganun ang landing. Kasi nga di niya ginagamit panipa yung paano yun. Hindi, ginagamit niya panipa. Pero, hindi ganung klase ng flying kick. Flying kick. Nag-flying kick si Gago eh. layo niya sa lupa, pre. Ang layo niya sa lupa. Layo niya sa lupa eh. Kaya ang pangit ng baksak niya eh. Pangit niya. Tapos parang after nabitang, nanlambot na yung paa niya. Oo. Nakita ba na nag-turn yung ACL niya? Hindi, Kita eh. sa slow-mo na lang. Oo eh. Sa slow Talaga mo. nag-pop? Hindi naman. Basta Parang, yung muscle, iba yung Oo. O baka ano lang yan, partially tear lang yan. Oh. Kaya nga siya naman sabi niya, hindi, babalik pa rin ako. Walang hindi siya mag-retire. Lalaban pa siya. Kaya malamang magkakatri talaga. Maganda Hindi kaya- tuldukan niya na maayos yan. Oh, hindi kaya pre dahil haka-haka nga na hindi niya bibitaw to. Nagkaroon ng betting diyan. Ganun yun eh. Malamang. Madalas, di ba? Malamang. Oh, kaya gusto niya bitawan kasi may pera din. Mm. Hindi yun lang naman yun. Ano Paano naman gustong yun? bitawan? Kasi minsan may mga ganun pre, may mga betting, Oo. hindi lang sa score or Oo. sino panalo ang betting. Halimbawa, sino pupusta? Hindi sisipaan ng kaliwa si Conor. Oo, may mga ganun. May ganun, totoo yun. Oo, nakita ko yun. Pati nga mga mananalong presidente, di ba, may betting din na ganun. So, kaya ganun nangyari. So, ayun, wala pa rin retirement, ganun, lalaban pa rin siya. Kasi, para sa kanya, hindi pa siya mahina eh. Pero hindi natin alam, baka market value na naman, ganun. Baka gumagano'n pala si Conor na market value! Magigits na natin sa kanila. Puta, nandun na sila eh. Oo. Let's go back muna sa topic ng konti na dun sa disappointment natin kay Conor. Sige. Disappoint ako eh, kagaya ng maraming Pilipino. Alam ko, wala naman akong karapatan, pero bilang fan, ang ina syempre, sasabihin nila, anong karapatan mo? Pero di ko iko-clown yun. Tangina, yung mga nagka-clown, naiinis talaga ako eh. Ayoko talaga ng ganun.
Halimbawa, ito, nag-boxing si Bodoy. O congrats kay Bodoy dun sa South po, di ba? Ang ganda ng pagkapanalo niya dun. Dun sa side naman nung, di ko kilala yung kalaban niya Si Kerry Bernades. O sa side naman Kerry the Wise Bernades. sa side naman ni Kerry the Wise, wag yung ika-clown-clown na. Respect pa nga rin eh. Oo. Respect pa rin. Kumbaga, kasi ang saya nung gabi na yon, talagang para sa akin, ako, gusto ko rin mapunta dun sa lagay ni Budoy. Napaka-glorious nung debut fight niya, di ba? Ganda. So, ayos na yon, di ba? Ang ganda na. Ngayon, ika-clown nyo pa yung isa. Puta, hindi ba kayo nakontento sa saya? Di ba? So, malamang ngayon magka-clown, hindi ka naman supporter nung nanalo. At saka nung sports, I'm gonna Yan say yung mismong sports, sport, oo. di mo alam yun eh. Tourist shit ka lang na naman. Doon lang siya sa headline. Natalo si Conor. Conor, ganun. Di mo alam yung wala kasing sports. And it shows. Totoo yung sinasabi natin. Hindi talaga nagsusports yun. Yung nakita mo na yun. Oo. Hindi. Wala na po dyan, tagal mo na dyan Manas sa eh. ano mo eh. Manas. Masama pagtawanan yung atletang na injury Ay. Kahit sa amin, sa basketball, sa mga liga ganyan, napagmumulan ng awa yan. Pagtatawanan mo yung natapilok o na buti nga, ganun-ganunin mo. Saka suntukan yun, pre. Comment down below, di ba? Pag liga, kahit anong sports, pagtatawanan mo yung injury ng kabilang player. Hindi okay Agree. yun. Kahit magkalaban pa kayo, Kasi magkalaban lang naman kayo sa scoring, eh. Hindi mo kayo magkalaban sa... Totoong buhay. Oo, di ba? Sa physical, talagang kailangan may mamatay o mahirapan. Di ba? Agree ako dyan, pre. Kasi, siyempre, nunod tayo ng NBA dati. Nakalimutan ko yung player na yun eh. Pero yung home court na pinaglaruan nila, sa kalaban nila, rival, I think si Paul George ata to eh. Yung na-injury siya na nagdunk siya, tapos tumagilid yung niya. Parang home court ng kalaban yun. Nung dumakdak siya, pre, hindi gumanon yung knee niya. Pati mga fans, pre, nagtaiwan, fans nung kalaban. Oh. Kasi fans sila, alam nila yung sports na yun. So, nagigets nila. Tahimik ka. Oh. Tahimik ang buong, buong stadium na walang, yes, walang ganun. wala. Puro ganun yung tao, puro ganun. Oh, Kaya yung yun mga na, nag-celebrate, ng gano'n, mga, tangina mo, di ka naman kasali dito, di ba? Tourist talaga. Or siguro yung may pustang malaki at ang sineselebrate niya yung pinusta niya na may injury yung player. Kasi Possible. possible. Yung binanggit mo kanina. Oo. Hindi tisipang ganito. Tapos yun ang tang ina mo, 1 million yun. Parang ganun siguro. Pero basta ako, sumisingaw kasi. Sumisingaw talaga na, ever since, loser na ang tingin ko sa'yo. Tapos ngayon, mag-i-status ka pa na kina-clown mo yung tao. Di ka umabante sa buhay. Yung kaya ako naiinis eh. Gusto kong umabante ka eh. Kaso kakapasok mo lagi sa spectrum ng pang-iinsulto ng ibang tao, hindi mo nakikita na yung buhay mo, Wala rin naman. wala, downgrade na lang ng pa-downgrade, di ba? Kasi ako, ang kinakabilib ko dyan kay Conor, napansin ko, wala siyang pakialam mapahiya. Yun nga eh. Kasi di ba sa linya nila, lalo pa kayo nauuso yung mga undefeated. Undefeated si Mayweather, si Khabib Nurmagomedov, undefeated din. Pero siya hindi. Pero tingnan mo naman kung gano'n siya kalaking superstar. Mas gusto pa nga siyang i-promote ni Dana White, pre. Sa totoo lang. Mismo. Mas gusto niyang isugal doon kasi pera si Conor eh. Yung bibig niya, yung charisma niya. Oh. Yun yung nakakabilib kay Conor, no? Ang lakas niyang i-market yung sarili niya talaga. Pero hindi naman siya undefeated. Oo. Ang daming MMA fighter dyan na mas maganda ang scoring, pero siya very entertaining. Yan yung nakakalimutan ng ibang mga nasa sports. Masyado silang nakafocus sa technicality. Yeah. Nakakalimutan nila na may iba pang factor ang sports, which Yun. is entertainment. Yes. Na magtataka tayo, may magaling naman na player, magaling ganto, magaling ganyan, pero walang may gustong kumuha para ipalabas siya. Oo. Kaya nga, hindi naman napansin mo, kaya nagkakaroon na rin ng mga influencer boxing ngayon eh. Kasi nangyayari na talaga na dahil yung influencer ay may hatak na audience, pero yung halimbawa professional athlete na walang social media presence, mas mag-i-invest yung mga promoter dun sa influencer na magbaboxing kaysa dun sa professional athlete na hindi naman kilala ng tao. Tapos may kailangan ba ikatampo doon? Kasi malamang sa malamang dyan, yung mga professional athlete magtatampo. Oo. Sabi, hindi naman
yun na nga eh. Ba't di mo kasi kinokopya yung meron dyan? Exactly. Diba? Kasi yung mga tao, di ako ganun eh. Mas inuuna kong aralin kasi yung tao na ano kayang ginagawa niya na hindi ko nagagawa. Doon ang lagi kong, saka ako nakikita na figure out kasi nakukuha ko yung numbers din nila unti-unti. Yun nangyayari madalas sa mga athletes natin. Nauna magreklamo kaysa magmasid ng kulang nila, awareness, di ba? Lagi na lang unfair, ba't influencer ang mag-boxing, bobo naman yan pare-parehas. Ako ang tagal ko na nagte-training, ba't hindi ako ang ibenta nyo? Hindi ka nga nakakatuwa panoorin eh. Alam mo yun, maraming ganun eh. And merong, recent example, pare. Si Malupiton, di ba, nung pinasok sa liga, ang dami nagreklamo, di ba? Oo. Pero, ang sabi nga nung isang influencer din, kasi mababa na yung rating ng basketball nyo eh. Kailangan natin magpasok ng entertainment para kahit papano, magbigyan ng atensyon tong liga natin, kumita. Wala nga eh. Wala kayong mga charisma eh. Di ba? Napupuno yung, yung stadium mo. Di panalo yung marketing. Ngayon, nagalit yung mga athlete that time. Bakit kasi ganyan? May kengkoy, ganyan-ganyan. Di naman pro yan, ganito, ganyan. Hindi nyo nga kayang punan nga ni. Hindi nyo nga kayang maka-entertain ng sobrang dami, di ba? Magkaiba yung magaling ka sa sports, malupit ka sa sports, pero hindi ka maganda panoorin. Yan. Magkaiba yon. Sa mga boxer, marami rin ganyan. Si Prince Naseem Hamed. Hindi naman siya sobrang one of a kind na talagang freak of nature gaya ni Pacquiao. Pero bakit yung fame niya halos hindi nagkakalayo? Sino si Prince Naseem, yung makulit na sumasayaw siya? Bakit hindi nalalayo sa fame ni Pacquiao, di ba? Parang pag sinabi natin boxing, nakikilala siya. Yung fame niya, di ba? Sikat na sikat talagang. Tas, ang dami talaga nanonood sa kanya, di ba? Sino pa ba mga entertaining panoorin? Si pre? Si Conor na lang din. Ko lang, Sige. yung, kasi may napanood akong documentary about just sa MMA na yan, na recently, bumaba talaga ratings nila, pre, yung MMA. UFC? UFC. Kasi, open naman to eh. May mga nag-champion ngayon, si Ngannou. Si Islam. Makhachev. Yun. At sabi rin ni Dana White ewan ko binanggit niya publicly. Pinapatay ng mga grappler. At saka pre, yung mga recent champion, puro nonchalant kasi. Kaya bumaba yung rates. Wala silang makuha traction sa tao. Kaya may ginagawa daw si Dana White ngayon, pare, on the background na hindi siya openly, basta in the background sa system, nire-rig niya na matalo yung mga champion ngayon na walang karisma. Isa pang papatay sa UFC, pre, sila mga jiu-jitsu. Ako fan ako ng jiu-jitsu Gusto ko yung technique. Gusto ko, na-appreciate ko nga eh. Kaso hindi lahat ng viewer kagaya ko. Hindi mismo pare sa masa. Sa masa. Boring talaga ang jiu-jitsu. Ang nakikita lang nila, nagyayakapan kayo dyan. Tas ang tagal. Yun lang talaga nakikita nila. Pero hindi nila nagigets yung defense sa baba. Kung paano nila... technical pa pala yun. Technical. Kung paano nila dinidepensahan yung mga... weight distribution. Kung saan po pero sa bigla, sobrang lupit at na-appreciate ko yun. But sa mata ng masa, pukin ang inang boring. Wala talaga. Hindi nila nakikita yun. Kasi pati yung, magkadagan na kayo. So, hindi na masyado makita yun. Yung mga natatakpan na kamay dito, pag sa mga nakakaintindi lang tumitingin, ganun na nangyayari doon. Pero syempre, kung di ka nga nag-training kanina ba kayo magkayakap dyan? Magsuntukan naman kayo. Bading ba kayo? Bading ba kayo, di ba? Kaya pala pre, nagets ko yung... Kasi may kalaban yung UFC pagdating sa business na yan, di ba? Yung One. 1FC. Oo. Pero layo ng diferensya. Pero kasi, ang ginawa ng One FC, hati. Gets. Itong round 1 is Muay Thai. Tapos round 2, mix. Nilagyan nila ng mga variation. Para ma-entertain pa rin yung tao. Kasi kung wala nga namang ganun, talaga magyayakapan niya. Kasi, syempre, di ba, safe zone yun. Tapos, komportable pa siya sa jiu-jitsu. Doon talaga siya. Pero yung hinati nila, pre, kaya ang kulit. Sabi ko, dati nung nanonood ako ng One, parang ang weird, ba't iba-iba? Yung pala naisip ko, yun yung problema ng UFC ngayon. Kaya, ewan ko, binago na ba ng UFC yun? Yung hindi nila hinati na nila? Hindi o pa ganun rin. pa rin? Hindi, Ganun pa rin. Last na itong sasabihin ko. Yung may sikat na yun na magaling mag-jiu-jitsu at grappling. Yung mukhang Russian ba yun? Baka si Khabib yan. Si Khabib, di ba? Tapos yung mga katulad niya, di ba? Si Isa-isa Islam, mga nagiging champion, di ba? Khamzat, isa-isa nagiging champion, isa-isa mga nagiging undefeated yung iba. Pero, bakit
mas malakas pa rin yung hatak ni Conor. Knowing na ang daming lose na ni Conor, di ba? Kumpara sa kanila mga undefeated at champion. Hindi talaga nila kayang bumenta na kasing init ni Conor, pre. Kasing init ni Conor, nila Cody, di ba? Nila, yung isa pa, yung na-aresto sa airport, di ba? Malakas din bumenta yun, pre. At dati sila St. Pierre, di ba? Lalakas din bumenta nila. Pero hindi ganun kalakas, pre. Naging face din ng UFC si St. Pierre talaga. Hindi ko alam Hindi kasi lakas ngayon. hindi talaga kasing lakas ngayon. Kaya nga para sa akin, Pero pre. baka mas malakas pa rin kay Khabib. I mean, Oo. di ba? Kasi sila Chuck Liddell, di ba? Alam mo, gusto ko na pinasok mo yung topic niyan. Alam mo sa totoo lang, sa totoong buhay, naniniwala ako, nagigets ko na to si Khabib. Ang lakas talaga ng aura nito. Naniniwala ako, makita ko ng personal, putang ina, iba datingan ni Khabib. Alam ko, ina-expect ko na yun, mas starstruck ako sakali. Pero, iba kasi talaga nagagawa kapag maingay ka sa internet eh. Iba na laging lumalabas yung mukha mo, iba kapag nakaka-connect ka sa feelings ng ibang tao, yun ang nagawa ni Conor eh. Correct. Kasi, alam mo nung una ko nakita si Conor, sobrang yabang pinta-trash talk niya si Aldo. Hindi ko naman naisip na, pangit ugali nito. Ang sa bana pinagasabi. Sa totoo lang natutunan ko kay Conor sa pinagagawa niya na yun, pwede kang mangarap. Yun talaga, pre. Ang lakas, sobrang major sa akin nun. Actually, yun, kung maraming kabataan dyan na, ang inspiration nila na maging hustler at mangarap sa buhay, si Bugoy na Koy-Koy. Ako, dito ko na sabihin, si Conor talaga. Doon ako, kasi nung tayo, nangangarap na rin tayo. Nangangarap. Pero nung lumabas si Conor, na-hype talaga ako eh. Pinapanood ko talaga, patingin na laban niya, ganun ako. So, Sa sobrang fan mo, nagpa-pay-per-view ka pa sa bahay niya. yeah, Diba? nagpa-pay-per-view ako. Sobrang fan eh. Mga tricycle drive, pinapunta What namin. the fuck, mate? Oh, gagi. Pero yun nga, pero si Conor din yung klase na dahil syempre, medyo late 20s na ako nung nakilala ko si Conor. Yan yung tipong hindi ko na ginaya yung forma kasi ang layo naman ng itsura namin sa isa't isa. Kasi di ba ganun usually pag idol mo, yung forma gagayahin mo. So, ganun ako. Yun talaga natutunan ko kay Conor. Lakasan mo yung loob mo, pwede kang mangarap. Ganda ng pinag-usapan natin ngayon tungkol sa market value, no? Sana marami kayong natutunan dito sa video na to, and kung may mga iba pa kayong katanungan, comment down below lang kayo. Alright. So maraming salamat mga pare. Don't forget to subscribe. Hit the bell para notify kayo sa mga bago natin videos. Check yung merch namin. Undisabot Podcast. Babalik kami. Chewy Boom! Okay, thank you sa 15 o 12 na bumili ng damit na anti-support. Thank you, guys. Kung gusto mo kong maabutan, managinip ka, managinip ka, managinip ka. Yung tumesting sa'kin dati nanahimik na, tumahimik.